Malalim sa Rostov Oblast, may naglalagablab na apoy. Nasusunog si Atlas. Isa sa mga pangunahing himpilan ng gasolina na inaasahan ng mga tropa ni Pangulong Vladimir Putin ay napinsala ng mga drone ng Ukraine. At ngayon, nabawasan ang presyon sa Donbas habang binubuksan ng Ukraine ang mga oportunidad para mabawi ang teritoryo habang humihina ang Russia. Malaking bagay ito. Ang Ukraine ay nasa isang napakalaking sunod-sunod na panalo. Habang isa na namang mahalagang lifeline ng Russia ang nawasak, galit na galit si Putin. At ang pinakamasaklap para sa leader ng Russia ay wala siyang magawa tungkol dito. Noong Hunyo 23, ang Euromaidan Press ay isa sa mga unang nag-ulat tungkol sa naglalagablab na sunog sa Atlas facility sa Russian Oblast ng Rostov. Hindi gaanong alam ang tungkol sa pag-atake na naging sanhi ng sunog. Malamang na gumamit ang Ukraine ng kanilang mga long-range na drone upang mapasok ang depensa sa himpapawid ng Rostov na nagbigay daan para atakihin nila ang pasilidad ng may matinding puwersa. Pero ang malinaw ay nasaktan ng pag-ataking ito si Putin at ang kanyang mga puwersa sa rehiyon ng Donbas sa Ukraine. Bakit? Ang Atlas ay o dating isang mahalagang pasilidad ng imbakan ng gasolina na nagsilbing pangunahing sentro na naglalaan ng gasolina sa mga tropa ng Rusya sa Donbas na kailangan nila upang ipagpatuloy ang kanilang mga pag-atake sa teritoryo ng Ukraine. Iyon ang dahilan kung bakit ang pag-atake sa Rostov ay isa na namang bahagi ng serye ng mga isinagawa ng Ukraine na idinisenyo upang pahinain ang militar, depensa, industriya at infrastruktura ng enerhiya ng Rusya sa loob ng teritoryo ng Rusya. Simple lang ang konsepto. Tanggalin ang mas maraming infrastruktura na sumusuporta sa mga tropa ni Putin hanggat maaari. Kung wala ang suporta na iyon, hihina ang mga tropang iyon, kaya't magiging madali silang talunin ng mga tagapagtanggol ng Ukraine. Siyempre, kung walang gasolina, walang tangke, walang mga armored na sasakyan, walang anumang magagamit ng mga sundalo ni Putin para protektahan ang kanilang sarili habang inuutusan silang magsagawa ng tuloy-tuloy na human wave assaults laban sa depensa ng Ukraine. Ang pangkalahatang staff ng Ukraine ay nagbibigay pa ng mas detalyadong impormasyon. Sa isang post na inilathala sa Telegram, kinumpirma ng pangkalahatang staff ang pag-atake at ipinaliwanag kung bakit naging mataas na prioridad na target ang pasilidad ng Atlas. Isang mahalagang pasilidad ng mga mananakop na Ruso ang tinamaan. Nagsisimula ang post sa bilang bahagi ng mga pagsisikap na bawasan ang kakayahan ng kalaban na umatake. Noong gabi ng Hunyo, 23 unit ng Special Operations Forces ng sandatahang lakas ng Ukraine sa pakikipagtulungan sa missile forces at artilleriya ay tumama sa oil depot ng Atlas plant sa Rostov Oblast. Iyan ay isang kawili-wiling pambungad na pahayag habang malamang na ginamit pa rin ang mga drone sa pag-atake sa planta. Ang pagbanggit sa missile forces at artilleriya ng Ukraine ay nagpapahiwatig na maaaring may iba pang mga sandata na ginamit. Maaaring nagsilbing pain ang mga drone para sa air defenses ng Atlas plant na nagbigay daan sa isang Ukrainian missile na makapasok sa Rostov. Hindi pa tiyak sa ngayon, ngunit nagpapatuloy ang pahayag ng General Staff. Ang planta ay ginagamit upang magbigay ng gasolina at pampadulas sa mga unit ng militar ng Russia na kasangkot sa armadong agresyon laban sa Ukraine. Sa pansamantalang okupadong mga teritoryo ng mga rehiyon ng Luhansk at Donetsk, ayon sa General Staff ng Ukraine, ang dalawang teritoryong ito na nasa loob ng rehiyon ng Donbas ay mga pangunahing target ni Putin. Noong Setyembre 2024, kontrolado ng Russia ang 78.5% ng Luhansk at mga 60% ng rehiyon ng Donetsk. Umaasa si Putin na makakamit niya ang 100% sa parehong teritoryo sa patuloy na pag-atake laban sa mga puwersa ng Ukraine. Ang pagkawala ni Atlas ay nagdudulot ng malaking hadlang sa kanyang mga plano. Nagtatapos ang post sa Telegram. Kumpirmado na naabot na natin ang paraan ng pagsira sa target na lugar. Isang sunog ang naitala. Ang resulta ng pinsala ng sunog ay nililinaw pa. At ang kumpirmasyong iyan ay hindi lang galing sa Ukraine. Ipinapakita ng mga satellite image ng Atlas site na ibinigay ng satellite service ng kumpanya ng National Aeronautics and Space Administration na nasusunog ang Atlas pagsapit ng alas 6:40 ng umaga, oras ng Kyiv.
Naitala at ibinahagi rin sa Telegram ang mga pagsabog kung saan binanggit ng Euromaidan Press na ayon sa mga lokal na source, isang serye ng malalakas na pagsabog na sobrang lakas kaya't nagpatunog ng mga car alarm. Ang naganap sa distrito ng Kamek, bandang alas 4 ng umaga, lokal na oras. Idinagdag ni Militani na matindi ang apoy at tila nilamon nito halos buong planta na may 32 tangke kung saan nag-iimbak ang Russia ng mga produktong petrolyo. Ang mga tangke na iyon ay malapit sa lungsod ng Kamek-Shatinsky na nasa 62 milya lamang ang layo mula sa mga linya ng labanan sa pinakamalapit na punto. Mahalaga iyon. Alam ng Ukraine na ang Atlas ay nagsusupply ng gasolina mula sa mga imbakan nitong tangke para sa mga tropang Ruso. Ngayon, ang mga imbakan ng gasolina na iyon ay nawasak na. Kakawala lang ng mga tauhan ni Putin ng isa sa pinakamahalagang linya ng supply papunta sa Donbas. Kaya may kumpirmasyon mula sa Ukraine. Pero paano naman ang Russia? Paano tumugon ang Russia sa mapaminsalang pag-atake na ito laban sa isa sa pinakamahalaga nitong imbakan ng gasolina? Hindi na dapat ikagulat ang sagot. Matapos ang malakas na pag-atake ng Ukraine, si Gobernador ng Rostov na si Yuri Slyusar ay nag-post sa Telegram upang sabihing matagumpay na napabagsak ng Russia ang lahat ng drone na ipinadala ng Ukraine sa kanilang rehiyon. Isang pag-atake sa himpapawid ang tinataboy sa hilagang bahagi ng Rostov Oblast, ayon kay Slyusar. Sa ngayon, mga unmanned aerial vehicle ang nawasak sa mga distrito ng Milorovsky, Kamensky, Tarasovsky, Bokovsky at Milyutinsky. Bilang resulta ng pag-atake, nagkaroon ng sunog sa isang pasilidad pang-industriya sa distrito ng Kamensky. Dumating na sa lugar ang mga unit ng Ministry of Emergency. Ayon sa paunang datos, wala namang nasaktan sa mga empleyado ng kumpanya. Inaalam pa ang karagdagang impormasyon. Karaniwan na lang ang mga pagtanggi na nanggagaling sa Rusya. Malinaw na tinamaan ng Ukraine ang Atlas plant, mga tama na nagdulot ng malalaking sunog na kahit si Slyusar ay napilitang aminin. Pero ang tanging magagawa lang ng gobernador ng rehiyon ng Rostov ay sundin ang linya ng Kremlin na palaging sinusunod tuwing matagumpay ang pag-atake ng Ukraine. Ang mga drone ay napabagsak. Ang anumang pinsalang nangyari ay dahil sa mga debris. Pagkatapos ng maringgal na depensa ng Russia, hindi iyon ang totoo. Matindi lang talaga ang tinama ng Ukraine sa Atlas. Sabi ni Slyusar, napapatay na ang mga apoy pagsapit ng alas 7:50 ng umaga, lokal na oras. Kung gaano ito katotoo, lalo na't ipinapakita pa rin ng satellite images ng National Aeronautics and Space Administration ang hindi normal na temperatura sa pasilidad ng Atlas, ay hindi patiyak. Ang malinaw dito ay isang matagumpay na pag-atake ng Ukraine na isinagawa sa tulong ng ilang sangay ng militar ng bansa. Napatumba nito ang isa sa mga mahalagang lifeline ni Putin papunta sa rehiyon ng Donbas. At matagal nang inaasahan ang pag-ataking ito. Sa katunayan, hindi Hunyo 23 ang unang beses na tinarget ng Ukraine ang planta ng Atlas. Nauna nang tinamaan ng Ukraine ang planta. Ayon iyan sa Kyiv Post, na nagsabing naglunsad din ang Ukraine ng drone attack laban sa Atlas noong Agosto 28, 2024. Ang pag-ataking iyon, na gumamit ng mga drone na gawa ng unit ng militar na intelihensya ng Ukraine, ay tumama sa oil depot at nagdulot ng pagkasunog ng mga storage tank. Ang mga drone na iyon ay kinilala rin noon ng gobernador ng rehiyon ng Rostov na nagbigay ng parehong pahayag na laging sinasabi ng Russia. Ang mga drone ng Ukraine ay pinabagsak ng mga air defense ng Russia. Tinamaan din ng Ukraine ang Atlas noong Nobyembre 2024. Muli, nagpakawala ng napakaraming drone na tumama sa kanilang mga target at nagdulot ng malalaking sunog. Noong panahong iyon, ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, nakapagpabagsak sila ng 47 drone noong gabi ng pag-atake, kabilang ang 29 sa rehiyon ng Rostov. Kumpirmado ng Rusya na walang direktang tinamaan sa planta ng Atlas. Kamangha-mangha kung gaano karaming pagsabog at sunog ang nagagawa ng mga debris ng drone ng Ukraine. Malinaw na pangunahing target ng Ukraine ang Atlas at mukhang tuluyan ng napatigil ang operasyon ng planta. Ang tanong ngayon ay simple. Bakit mahalaga ang Atlas? Isa sa mga dahilan ay nabanggit na
Ipinaliwanag na ito ng pangkalahatang tanggapan ng Ukraine. Ang Atlas ay tahanan ng mahigit 20 tangke ng imbakan ng gasolina na ginagamit para mag-imbak ng mga produktong petrolyo na ginagamit ng mga puwersa ng Russia sa rehiyon ng Donbas ng Ukraine. Nagbibigay pa ng mas malalim na paliwanag ang Kyiv Post na binabanggit na ang Atlas ay hindi isang pribadong negosyo. Ito ay pinamamahalaan ng Federal Agency for State Reserves ng Russia. Ginagawa itong bahagi ng military-industrial complex na nilikha ni Putin mula nang ilunsad niya ang kanyang pananakop sa Ukraine. Ibig sabihin ng sitwasyon ng pamamahala na iyon, mas malala pa ang Atlas strike para kay Putin kaysa sa inaakala. Sa unang tingin, nawalan lang ang leader ng Russia ng hanggang 32 tangke ng imbakan ng gasolina na nagsusuplay sa kanyang mga tropa sa Donbas. Pero kung susuriin pa ng mas malalim, ang ganoong kahalagang planta ay siguradong pinoprotektahan ng mga depensa ng himpapawid ng Russia. Dapat sana ay ganoon. Ang matagumpay na pag-atake ng Ukraine ay nagbunyag na maaaring hindi kasing epektibo ang mga depensa sa himpapawid ng Russia gaya ng kinakailangan nila o mas nakakabahala para kay Putin, maaaring nabunyag na. Sobrang abala na ng mga depensa sa himpapawid ng Russia kaya hindi na sila mapagkakatiwala ang maprotektahan ang isang napakahalagang pasilidad. Lumilitaw na malaking problema para kay Putin ang mga depensa sa himpapawid, habang ang kanyang digmaan laban sa Ukraine ay pumapasok na sa ika-4 na taon. Ayon sa Ministry ng Pananalapi ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng 1,188 unit ng anti-aircraft hanggang Hunyo 25. Napakalaki ng mga pagkaluging ito kaya napilitan si Putin na bawiin ang mga unit ng depensa sa himpapawid mula sa iba't ibang lugar upang magbigay ng proteksyon sa ibang bahagi. Halimbawa, noong nagdaos ang leader ng Russia ng kanyang Victory Day Parade na puno ng kayabangan noong Marso. Iniulat ng Euromaidan Press na inalis niya ang mahigit 280 missile system mula sa mga frontline para protektahan ang sarili niya. Hindi niya kailangang gawin yon kung kasing ayos ng iniisip ni Putin ang kalagayan ng air defense ng Russia. Lumikha si Putin ng mga puwang sa air defense ng kanyang mga tropa para protektahan ang sarili niya. Maaaring ang pag-atake ng Atlas ay isang halimbawa ng pagsasamantala ng Ukraine sa mga puwang na iyon ngayon. Ang mga problema ng Russia sa air defense ay naaapektuhan din ang mga bansang sinusubukan nitong impluwensyahan sa malayong silangan at gitnang Asya. Noong Mayo rin at sa panahon ng parada ng Victory Day ni Putin, iniulat ng United 24 Media na naglagay ang Russia ng 12 ng peking S-300 at S-400 na unit ng air defense sa mga rehiyon ng malayong silangan na dati ay may mga lehitimo at gumaganang sistema. Sabi ng United 24 iyon, ang balita ay nagmula sa Japanese Open Source Intelligence na nagmungkahi na ginagamit ng Russia ang mga peking unit na ito upang itago ang katotohanan na ibinabalik nila ang totoong air defense systems pabalik sa kanluran. Maaaring nasa Ukraine na ngayon ang mga air defense systems na iyon o ginagamit para bantayan ang mahahalagang posisyon ng Russia sa sarili nitong teritoryo. Ang punto rito ay simple. Ang Atlas ay isang mahalagang pasilidad militar ng Russia. Dapat sana ay mahigpit itong binabantayan gamit ang ilang air defense systems. Practical na inaangkin ng Russia na ganoon nga dahil sinabi nilang napabagsak nila ang mga drone ng Ukraine na tumarget sa Rostov noong Hunyo 23. Pero ang mga apoy na naglalagablab sa Atlas ang nagpapakita ng katotohanan. Sobrang abala ng mga air defense ng Russia kaya hindi na nila kayang bantayan ang mga pangunahing pasilidad na nagsusuplay sa mga tropa sa rehiyon ng Donbas. Kahit na alam na ang mga pasilidad na iyon ay abot ng mga drone at missile ng Ukraine. Paano pa ba lalala ang sitwasyon para kay Putin? Muli, simple lang ang sagot. Bukod pa sa Atlas strike ng Ukraine, na nagbunyag ng kakulangan ng depensa sa himpapawid ng Russia habang winawasak ang isang mahalagang pasilidad ng Russia, sila rin ang pinakabagong palatandaan na muling pinalakas ng Ukraine ang estratehiyang ginagamit nila noong unang bahagi ng 2025, bago naging seryoso ang usapan tungkol sa tigil putukan sa pamamagitan ng pag-atake sa mismong teritoryo ng Russia. Ang pag-atake sa Rostov ang pinakahuli sa sunod-sunod na mga insidente na naganap noong Hunyo, kung saan lahat ay tumarget sa ilan sa pinakamahahalagang pasilidad ng Russia. Noong ika-6 ng Hunyo, halimbawa, tinarget ng Ukraine ang Crystal Oil Depot na matatagpuan sa Engels na nasa Saratov Oblast. Ayon sa Euromaidan Press,
Ang lugar na iyon ay nasa humigit kumulang 300 at 72 milya mula sa Ukraine at mahalaga ito para sa supply ng gasolina para sa 200 at 75 at 2,160 mga bomber na ginagamit ng Russia para magpakawala ng cruise missiles sa mga lungsod ng Ukraine. Kung walang gasolina, hindi makakalipad ang mga bomber na iyon. At matapos ilunsad ng Ukraine ang mapaminsalang Operation Spiderweb, mabilis nang nauubusan ng mga bomber ang Russia na maaari nitong gamitin para sa layuning ito. Panoorin ang aming video tungkol sa mga nagawa ng Ukraine sa mapaminsalang operasyong ito sa teritoryo ng Russia para sa karagdagang impormasyon. Ngayon, balik tayo sa mga pag-atake ng Ukraine nitong Hunyo. Nagdala ang ika-8 ng Hunyo ng balita na tinamaan ng Ukraine ang Azot Chemical Plant sa Tula Oblast. Ginagamit ang plantang iyon para gumawa ng bitumen na maaring gamitin sa iba't ibang layuning militar, kabilang na ang paggawa ng mga kalsada at paliparan. Muli, malinaw ang lohika sa mga pag-atake ng Ukraine. Kung walang bitumen, hindi makakagawa ang Russia ng mga bagong paliparan o makakapag-ayos ng mga iyon. Tinamaan na ng Ukraine gamit ang kanilang matitinding pag-atake mula sa himpapawid. Fast forward tayo sa ika-11 ng Hunyo at sunod-sunod na pagsabog din ang naganap sa bayan ng Kotovsk na nasa rehiyon ng Tambov sa Russia. Ayon sa Kyiv Independent, ang target ng Ukraine sa pagkakataong ito ay isang pabrika ng pulbura na gumagawa ng mga pampasabog at pampaputok na kailangan para sa mga bala ng Russia. Isa na naman itong malayo ang pag-atake kung saan nagpadala ang Ukraine ng mga drone na umabot ng 200 at 17 milya lampas sa kanilang sariling hangganan. Ayon sa Kyiv Post, iniulat ng mga lokal na may hindi bababa sa 10 pagsabog sa pag-ataking ito. Gayunpaman, kinumpirma lamang ng gobernador ng rehiyon ng Tambov na may sunog sa lugar at hindi binanggit ng direkta ang planta. Ang pag-atake sa Atlas ay hindi isang hiwalay na insidente. Bahagi ito ng isang pattern. Bumabalik ang Ukraine sa pag-atake sa ilan sa pinakamahalagang pasilidad ng suporta ng Russia. Sa Astra at Kristal, naalis nila ang supply ng gasolina na inaasahan ni Putin para mapanatili ang pag-usad ng kanyang mga tropa sa Donbas at iba pang lugar. Ang pagtumba sa Azot Chemical Plant ay nangangahulugan na wala ng matatag na supply ng bitumen ang Russia at sa pag-atake sa Kortovsk, natanggal ng Ukraine ang isang mahalagang pabrika ng bala ng Russia sa panahon na kinakaharap din ni Putin ang katotohanan na tinraidor siya ng dati niyang mga kaalyado sa Kazakhstan sa pamamagitan ng paglilimita ng kanyang access sa mahahalagang materyales na kailangan para gumawa ng pulbura. Alamin pa ang tungkol sa pagtataksil na iyon at kung ano ang ibig sabihin nito para sa digmaan sa Ukraine sa aming video na tumatalakay sa paksa. Lahat ng ito ay humahantong sa isang mahalagang tanong. Anong epekto nga ba ang magiging dulot ng pag-atake ng Ukraine sa planta ng Atlas sa digmaan ni Putin? Gaya ng ilang beses nang nabanggit, ang pagkawala ng Atlas ay nangangahulugan din na mawawalan si Putin ng access sa gasolina na kailangan niya para suportahan ang kanyang mga tropa sa Donbas at posibleng sa iba pang bahagi ng Ukraine. Pero ang dahilan kung bakit talagang mahalaga ang pag-ataking ito ay dahil sa tamang timing. Nawala sa Russia ang supply ng gasolina sa panahon na nagsisimula ito ng panibagong opensiba laban sa Ukraine. Noong Mayo 20, isinulat ni Dr. Jack Watling para sa Royal United Services Institute na sinusubukan ng Russia na paigtingin ang kanilang mga operasyon sa Ukraine ngayong tag-init. Itinuro niya na nalampasan ng Russia ang target ng kanilang military recruitment para sa bawat buwan ng taong 2025. Kahit bumagal ang opensiba ni Putin noong Abril at Mayo. Ang mga palabas na tigil putukan, tulad ng mga idineklara ni Putin para sa Pasko ng Pagkabuhay at sa kanyang Victory Day Parade, ang naging dahilan ng pagbagal na iyon, ayon kay Watling. Pero kahit sa panahon ng pagbagal na iyon, sinusubukan pa rin ng Russia ang depensa ng Ukraine sa ilang mga rehiyon, lalo na sa Sumy Oblast, sa hilagang silangan ng Ukraine. Pagsapit ng katapusan ng Mayo, iniulat din ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nagtipon ang Russia ng humigit kumulang 50,000 sundalo malapit sa hangganan ng Sumy. Malinaw ang mensaheng nagmumula kay Putin. Ang tag-init ay magiging panahon para sa Russia na magbigay ng mas matinding presyon sa teritoryo ng Ukraine.
Bagamat ang mga nangyayari sa Sumy ang umagaw ng lahat ng balita. Itinuro ni Watling na malamang na magiging pangunahing target ang Donetsk sa tag-init na opensiba. Patuloy na nagpaplano ang mga puwersang Ruso laban sa mga utos na tapusin ang okupasyon ng Donetsk, isinulat niya. Walang bago doon. Ayon sa Russia Matters, kontrolado ng Russia ang humigit kumulang 80% ng rehiyon ng Donbas, kung saan matatagpuan ang Donetsk. Kasama ng nabanggit kanina, ang rehiyon ng Luhansk ay tahanan ng humigit kumulang 70% ng reserba ng karbon ng Ukraine, pati na rin ang nag-iisang coking coal mine ng bansa. Nakontrol na rin ng Russia ang humigit kumulang 40% ng metal resources ng Ukraine dahil sa kanilang kampanya sa Donbas, at patuloy silang sumusulong papasok sa Donetsk. Dahil ang rehiyong iyon ay may humigit kumulang 80% ng kilalang reserba ng langis, gas, at carbon ng Ukraine. Iyan mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pag-atake ng Ukraine laban sa Atlas. Sa pagtumba sa isang mahalagang imbakan ng gasolina ng Russia, maaaring mapagaan ng Ukraine ang presyur na inilalagay ni Putin sa kanila sa Donbas. Sa agarang kahulugan, ang pagluwag ng presyur na iyon ay nangangahulugan na humina ang opensiba ng Russia ngayong tag-init sa Donetsk. Kaya mas madali para sa Ukraine na ipagtanggol ang mga posisyon na hawak pa nila. Pero sa mas mahabang panahon, ang paghina ng puwersa ng Russia sa buong Donbas ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa Ukraine na magsagawa ng mga kontra-atake at mabawi ang mga teritoryo. Kung magagawa ng Ukraine na mabawi ang ilang mga teritoryo, bilang resulta, maaaring mawalan ng lupa ang Russia na may mga yamang mahalaga para sa Ukraine. Ang Pokrovsk ay isang maliit na larawan ng lahat ng ito. Bukod sa pagiging isang mahalagang sentro ng lohistika para sa Ukraine, ang Pokrovsk ay tahanan din ng nabanggit na coking coal mine. Ang pagbagsak nito ay magiging isang malaking dagok sa budget ng Ukraine. Mawawala sa bansa ang $5 bilyong sa kita mula sa dayuhang palitan at mababawasan ng $360 milyong ang budget nito. Sa ngayon, hawak pa ng Ukraine ang Pokrovsk, pero gusto itong makuha ni Putin at malamang na isa sa mga pangunahing layunin ng summer offensive ay ang masakop ang Pokrovsk. Sa pag-atake sa Atlas, pinapababa ng Ukraine ang posibilidad na makuha ng Russia ang Pokrovsk. Ibig sabihin, mapipilitan si Putin na magsakripisyo pa ng mas maraming sundalo niya. Sa panahong ito, sinasabi ng Ministry of Finance ng Ukraine na lumampas na sa 1 milyon ang mga nasawi ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, mahirap baliwalain ang nagawa ng Ukraine sa kanilang opensibong pag-atake sa planta ng Atlas. Ang planta ay nasa Rostov Oblast, na mahalaga sa makinarya ng digmaan ni Putin. Ito ay naging malinaw noong Hunyo 2023 nang ang dating leader ng Wagner Group na si Yevgeny Prigozhin ay tinarget ang lungsod ng Rostov-on-Don sa isang panandaliang pag-aaklas laban kay Putin. Si Prigozhin ay nagawa pang kontrolin ang ilan sa mga pangunahing pasilidad militar ng lungsod ayon sa The Guardian. Noong panahong iyon, kahit hindi napatunayan ang mga alegasyong iyon, patay na ngayon si Prigozhin, isang biktima ng kanyang ambisyong pabagsakin si Putin. Ngunit ipinapakita ng kanyang mga ginawa sa Rostov kung bakit napakahalaga ng oblast na ito. Ang Rostov-on-Don ang pinakamalaking lungsod sa timog ng Rusya at ang Rostov Oblast ay konektado sa mga bahagi ng silangang Ukraine tulad ng Donbas, kung saan gusto ni Putin na pasukin. Dito matatagpuan ang Southern Military District Command ng Rusya na siyang nagpapadala ng ika-58 pinagsamang sandatahang hukbo papuntang Ukraine. Dito rin matatagpuan ang isang command center na nag-oorganisa ng pinagsamang puwersa ng Rusya bago sila ipadala sa kabila ng hangganan. Ibig sabihin, kasing halaga ng rehiyon mula sa pananaw ng lohistika ng tropa tulad ng kahalagahan nito sa mga pasilidad ng imbakan ng gasolina. Sa pamamagitan ng pag-atake sa Atlas plant, nagpadala lang ang Ukraine ng mensahe sa mga puwersang Ruso na nakaistasyon sa Rostov na maaari silang tamaan anumang oras. At kung magpasya ang Ukraine na ituon pa lalo ang kanilang pagsisikap sa oblast, maaaring hindi lang mga pasilidad ng imbakan ng gasolina ang masunog. Maaaring maging susunod na target ang mga tropang Ruso at mga command center na magbibigay daan sa Ukraine na dalhin ang digmaang sinimulan ni Putin sa sarili niyang teritoryo. Pero hindi lang mga pag-atake sa teritoryo ng Russia ang dapat alalahanin ni Putin. Pumupuwersa rin ang Ukraine na mabawi ang mga nawalang teritoryo.
habang humihina ang opensiba ng Russia ngayong tag-init. Napalaya na ang Andriivka at ang kalapit na baryo ng Onokivka ang susunod. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video tungkol sa mga plano ng Ukraine at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine.